Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay the characteristics of the church that will experience rapture. Tandaan po natin that the rapture is the blessed hope of the church because it is the time when Christ is going to receive His chosen ones to Himself. Ganito pong ating mababasa sa John chapter 14 sa verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya makikita po natin sa pangakong ito ng Panginoon, ang sabi niya, if I go and prepare a place for you. Pag tayo po ay naipaghanda na ng Panginoon, doon sa bahay ng Ama, ang sabi niya, I will come again and receive you unto myself. Ito po ang pagbibigay kahulugan ng Panginoon sa salitang rapture, na sa kanyang pagbabalik, tatanggapin niya tayo sa kanyang sarili. Kaya ang rapture po ay paraan ng pagtanggap ng Panginoon sa kanyang iglesia at pagkuha nito sa sanglibutan. Kaya sinasabi sa isang theological definition that rapture is the translation of the church from the earth. That rapture is the carrying of a person to another place or sphere of existence. Aalisin tayo ng Panginoon sa kung saan tayo naroroon ngayon sa kanyang muling pagparito. In 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17, Apostle Paul added more light on this mystery by showing how it will be done. Ganito pong ating mababasa. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Kaya mapapansin po ninyo sa salitang ito ni Apostol Pablo, ganito niya ininterpret ang salita ng Panginoon na He will come again and He will receive us to Himself. Ano sabi niya? We who are alive, this is the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Hindi tayo mga uuna sa mga nangamatay kay Kristo, yung mga kapatid na nauna sa atin. In verse 16, ganito pang sabi, For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Paano po niya ipinakita, pinicture ang second coming ng Panginoon at maging ang rapture? Bababa ang Panginoon mula sa mga langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at ng pakakak ng Diyos. Ano raw po ang mangyayari? Yung mga nangamatay kay Kristo ay bubuhaying maguli. In verse 17, ang sabi naman po dito ay, Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Diyan na po ang rapture. Yung mga nangamatay kay Kristo, bubuhaying maguli. At tayo pong mga nangabubuhay ay aagawing kasama nila sa mga alapaap na ang sabi ay to meet the Lord in the air. And that's the time na hindi na po tayo mahihiwalay sa Panginoon. Kaya sabi sa verse 17, Therefore comfort one another with these words. Kaya sa katotohanan ito ang sabi ni Apostol Pablo, comfort one another with these words. Mag-aliwan tayo sa isa't isa ng pangakong ito ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo, ipinakita ni Apostol Pablo sa mga talatang binasa natin
ang senaryo ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya ano ang salitang ginamit sa rapture diyan? Ang sabi, aagawing kasama nila. Kaya sa English po yan ay we will be caught up. Ito ang rapture. From the Greek word harpazo. Nang ibig sabihin ay to seize upon with force. Kaya ang rapture, kapag ito po ay nangyari, meron pong mabilis na pangyayari na tayo'y aagawin, may puwersa ito. At ito pong rapture ay hindi karaniwang pangyayari ito. Itong pag-agaw na ito ay hindi basta't mangyayari. Ito ay dakilang pangyayari. This will be a great event. Bakit ho? Sapagkat pagbaba ng Panginoon mula sa mga langit, ang sabi, there will be a shout with a voice of an archangel. At gaano ka makapangyarihan ang tinig na yan. Yan ang bubuhay sa mga nangamatay kay Kristo. And with the trumpet of God, may malaking announcement ang pagdating ng Panginoon. At pag ating titignan ang harpazo, rapture o pag-agaw, ay nangyari na rin sa ilang mga alagad ng Panginoon. Halimbawa si Philip sa Acts chapter 8 verse 39. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Kaya sabi, kinuha siya ng Holy Spirit. Inagaw siya ng Holy Spirit. Pagkatapos na bautismuhan niya yung eunuch. Ito rin ay karanasan ni Apostol Pablo na siya'y agawin sa ikatlong langit. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and 4 ay ganito ang sinasabi. I know a man in Christ who 14 years ago who caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Was caught up. Kaya dalawang beses ginamit yung salitang caught up. To paradise and heard inexpressible things. Things that no one is permitted to tell. Kaya mapapansin po natin na ang salitang rapture o pag-agaw ay hindi lang isang beses ginamit sa banal na kasulatan, kundi may mga pangyayari na sa ibang mga alagad ng Panginoon. Sa makatwid, itong pagdating ng Panginoon na mangyayari itong rapture o pag-agaw ay sa ganun ding paraan. Dito naman po sa 1 Corinthians 15 verses 51 to 52, ang rapture naman dito ay pinakita ni Apostol Pablo na ang salitang ginamit ay change in a twinkling of an eye. Merong pagbabagong mangyayari na sa isang kisap mata. Kaya meron ding force, meron ding mabilis. Ang sabi, in a twinkling of an eye. Isipin nyo kung gaano kabilis yung kisap mata. Ang ginamit na Greek word dito ay alaso. Ang ibig sabihin, change. Tingnan po natin ang talatang ito. Listen, I tell you, a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Kaya ano raw po ang rapture? Merong pangyayari. We will all be changed. Gaano po kabilis? Ang sabi, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Kaya ito po ang isa pang pagpapakita ng rapture. Na ang sabi, in a flash, in the twinkling of an eye, we will all be changed. Yung mga nangamatay ay mabubuhay. They will be raised imperishable. And we who are alive, we will be changed.